Soteriolohiya, ang buo, malinaw at malalim na pag-aaral ng kaligtasan. Ano ang TUNAY na kahulugan ng soteriolohiya? Ang soteriolohiya ay ang ikalimang at pinakapuso ng lahat na paksa sa systematic theology. Galing ito sa salitang Griego, soter, soteria. Tagapagligtas, kaligtasan, pagliligtas. Logos, pag-aaral, salita, aral. Kaya ang ibig sabihin, ito ang malalim, sistematiko, at kumpletong pag-aral kung PAAN. Nililigtas ng Diyos ang makasalanang tao mula sa hatol at kapangyarihan ng kasalanan at ibinabalik siya sa mabuting ugnayan sa Kanya, batay lang sa Biblia. Sinasagot nito ang mga tanong, bakit kailangan natin ng kaligtasan? Paano at saan ito nagmula? Ano ang ginawa ni Jesus para tayo ay maligtas? Paano tinatanggap at nararanasan ng tao ang kaligtasan? Ano ang mangyayari sa huli? Mahalaga. Dahil natutunan natin sa antropolohiya na tayo ay lubos na nasira at hindi makapagliligtas sa sarili. Ang soteriolohiya ang sagot at lunas ng Diyos sa ating pinakamalaking problema. Lahat ng naunang paksa ay humahantong dito. At mula rito ay magtutuloy tayo kay Kristo at sa simbahan. ANG Pundasyon ng Kaligtasan. Bago ang mga bahagi, alamin muna ang batayan. Ang problema, bakit kailangan natin ito? Lahat tao ay nagkasala, nawawala sa layunin ng Diyos, hiwalay sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang pagtigil ng buhay, kundi walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Kahit anong mabuting gawa, kabutihan, o pagsisikap ng tao, hindi kayang magbayad ng kasalanan o magligtas sa Kanya. Ang plano at pinagmulan. Bago pa nilikha ang mundo, ang kaligtasan ay hindi plan B ng Diyos nang magkasala ang tao. Ito ay ang tiyak na plano niya mula pa sa simula upang iligtas ang mga tao ayon sa Kanyang kagandahang loob. Ang presyo at paraan. Ang gawain ni Hesukristo. Pagbabayad. Katubusan. Binayaran niya ang utang ng ating kasalanan, hindi pera, kundi Kanyang sariling buhay at dugo. Pagpapalit, paghahalili. Siya ang walang kasalanan. Kumuha siya ng parusa na dapat sa atin, upang tayo ay makatanggap ng katwiran na sa Kanya lamang nararapat. Kamatayan at muling pagkabuhay. Namatay para sa ating mga kasalanan. Inilibing, bumuhay ulit bilang patunay na sapat ang Kanyang ginawa at nagtagumpay. Siya laban sa kamatayan. Paano ito natatanggap? Biyaya. Ito ay libreng kaloob ng Diyos. Hindi dahil mayroon tayong kabutihan, kundi dahil mabuti at mapagmahal siya. Pananampalataya. Tinatanggap ito sa pamamagitan ng pagtitiwala ng buo kay Hesukristo lamang, hindi sa gawa, relihiyon o sariling pagsisikap. Pagsisisi, pagbabago ng isip, pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos ng buong puso. Ang apat na pangunahing hakbang, bahagi ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay kumpletong gawain ng Diyos. Mayroong simula, pagpapatuloy at katapusan. Tinatawag itong Ordo Salutis, ang ayos ng kaligtasan. Pagbagong isip, muling pagsisilang, regeneration. Ang unang gawain, pagbuhay sa patay na espiritu. Kahulugan, tayo ay espiritual na patay dahil sa kasalanan. Kaya hindi tayo makakakita, makakaintindi, o makakalapit sa Diyos ng kusa. Kaya ang banal na espiritu mismo ang gumagalaw. Pinubuhay niya ang ating espiritu, binibigyan ng bagong puso at paningin. Ito ang muling pagsilang o pagsilang mula sa itaas. Ito ay gawa ng Diyos, hindi ng tao. Dahil dito, nakakakilala na tayo ng kasalanan, nagnanais na magbago, at handang maniwala. Pagbibigay katuwiran, justification. Ang legal na hatol, itinuturing matuwid. Kahulugan, ito ang sandaling kapag naniniwala ka kay Kristo. Ang Diyos hukom ay nagpapahayag na ikaw ay matuwid sa Kanyang harapan. Hindi dahil sa ikaw ay mabuti, kundi dahil ang kabutihan ni Kristo ay ibinilang sa iyo, at ang iyong mga kasalanan ay ibinilang kay Kristo. Ito ay isang beses lamang, agaran, at hindi na mababago. Kapag pinawalang sala ka na ng Diyos, hindi ka na muling mahahatulan para sa iyong mga kasalanan. Parang may utang kang milyon. Binayaran ito ni Jesus, kaya walang naitira na singilin sa iyo, at ikaw ay malinis na sa paningin ng batas ng Diyos. Pagpapabanal, sanctification, ang buhay na proseso, pagiging katulad ni Kristo. Kahulugan, matapos iligtas at ituring na anak ng Diyos, hindi ka naiiwanan ng Diyos sa iyong dating kalagayan. Ito ay ang patuloy na pagbabago sa iyong pagkatao, puso, ugali, at buhay, upang maging mas banal at mas katulad ni Hesukristo sa buong panahon ng iyong buhay dito sa lupa. Ito ay magkasamang gawain. Ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita at espiritu ay nagbabago sa iyo,
At ikaw naman ay nakikipagtulungan, nagsusumikap, at sumusunod sa Kanya. Ito ay hindi tapos hanggat nabubuhay pa tayo. Palaging may paglago, pagtatama ng mali, at pagpapatibay ng mabuti. Ngunit hindi ito nagiging batayan ng ating kaligtasan. Ito ay bunga at patunay na tayo ay naligtas na, pagluwalhati, glorification. Ang huling katapusan, GANAP, at walang kasalanan. Kahulugan, ito ang huling bahagi ng kaligtasan. Kapag natapos na ang ating buhay o dumating si Jesus, at tayo ay gagawing ganap na perpekto, malaya ng lubusan sa kasalanan, sakit, kahinaan, at kamatayan magpakailanman. Sa puntong ito, ang kaligtasan ay 100% tapos, kumpleto, at hindi na mababago. Ang ating kaluluwa at muling mabubuhay na katawan ay magiging katulad na ng katawan ni Kristo. Hindi na muling magkakasala o masasaktan. Karagdagang mga benepisyo ng kaligtasan. Kasama rin sa soteriolohiya ang pag-aampon. Hindi ka lang pinatawad, ikaw ay ginagawang anak ng Diyos, kasama sa kanyang pamilya, at tagapagmana ng kanyang mga pagpapala. Kapayapaan. Nawala ang puot ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong kapayapaan sa Diyos, at bukas na daan upang lumapit sa Kanya anumang oras. Maling pananaw tungkol sa kaligtasan. Upang hindi malinlang, alamin kung ano ang MALI. Isa, maliligtas ako dahil mabuti akong tao. Gumagawa ako ng mabuti. Mali. Efeso 2:8-9. Biyaya lang, hindi gawa. Pangalawa, kapag naligtas ka, hindi ka na magkakasala kailanman. Mali. Tayo ay pinapabanal pa rin. Nagbabago tayo. Pero hanggang hindi pa nalululhati ay nagkakasala pa rin. Kaya kailangan pa rin ng paghingi ng tawad at paglago. Pangatlo, may ibang paraan o relihiyon para maligtas. Mali. Gawa 4 na minuto at 12 segundo. Walang ibang pangalan sa langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas, kundi si Hesukristo lamang. 4. Nagbago na ang Diyos. Pwede na tayong magdagdag ng ibang paraan ngayon. Mali. Ang plano ng kaligtasan ay ganap at hindi nagbabago. Ang ginawa ni Jesus ay sapat na at hindi na kailangang dagdagan. Buod ng soteriolohiya. Ang soteriolohiya ay ang pag-aral kung paano nililigtas ng Diyos ang makasalanang tao. Dahil tayo ay hindi makapagliligtas sa sarili. Ang Diyos Ama ay nagplano, ang Diyos Anak ay nagbayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay bilang kapalit natin, at ang Diyos Espiritu ay dumadapo at nagbibigay buhay sa puso ng tao upang maniwala. Tinatanggap ito sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Tayo ay binubuhay muli. Itinuturing na matuwid, ginagawang anak ng Diyos, binabago habang nabubuhay, at sa huli ay ginagawang ganap na perpekto upang makasama ang Diyos magpakailanman. Malinaw ba ito sa'yo? Gusto mo bang pag-usapan pa ng mas malalim ang kahit anong bahagi nito? O handa ka na para sa susunod? Kristolohiya, pag-aral kay Hesukristo mismo? Sabihin mo lang kung ano ang nais mong itanong.